Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang chapter 128 ng International League. Nagawa na ang makabawi ni Hikaru kay Akagi at nagawa niya pang makapunto sa mismong harapan nito. Habang itong si Rukawa naman ay nagawang masupalpal na sobrang lakas nitong si Katsumi na naging dahilan upang mapangangat talaga ang buong tagahanga ng Shoku. Habang itong si Hanamichi naman ay nagawang makuha ang bolang nasupalpal ni Katsumi kay Rukawa. Kaya naman, hawak na ngayon ni Hanamichi ang bola at seryoso itong nakatingin sa kanilang basket. Kung hindi kaya ni Rukawa na makapunto sa aming kalaban, pues ako naman ang susubok na makapuntos at sa gagawin kong pag-atake, sisiguraduhin ko na hindi nila ako magagawang pigilan. Yan ang sabi ni Hanamichi. Sabay atake sa kanilang basket. Sabay tumalon ito ng sobrang taas at takmang gagawa ng isang slam dunk. Habang itong si Michael naman ay sinabayan itong si Hanamichi sa itaas. Hindi ka makakapuntos dito, Hanamichi! At tulad ng ginawa ni Hikaru kay Rukawa, susupalpalin din kita sa sabayan natin na to. Yan ang sigaw ni Michael na talaga namang malapit na ang kamay sa bolang hawak ni Hanamichi. Sige lang, Golden ang buhok. Sumabay ka lang hanggang sa kaya mo. Pero ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Golden na buhok, na hindi mo ako magagawang pigilan sa pagkakataon na to. Yan naman ang sabi ni Hanamichi. Sabay hawak sa kamay nitong si Michael. Sabay gumawa ito ng isang one-hand slam dunk na agad din namang pumasok sa kanilang basket. Habang itong si Michael naman ay tuluyan na nga tumilapon sa sahig dahil sa nawalan na ito ng balanse sa sabayan nila ni Hanamichi sa itaas. Nang biglang pumito ang referee. Basket counted! Foul number 13! Yan ang sigaw ng referee na labis na ikinatuwa talaga ng buong tropa ng Shoku. Grabe! Sobrang halimaw naman ang dunk na ginawa ni Hanamichi. Pinamukha niya talaga sa may number 13 na yun na mas malakas siya kumpara sa lalaking yon. Sige, Hanamichi! Mamain mo silang lahat! Ipakita mo kung gaano nga ba talaga kalakas ang isang hanyong katulad mo! Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Shoku. Habang itong si Hanamichi naman ay nagawa na makababa galing sa slam dunk. Sabay tumingin ito ng seryoso kay Michael. Huwag mo nang pangarapin pa na magagawa mong maulit muli ang pag-block sa akin kanina. Dahil hindi na ako papayag pa muli na magawa niyo akong pigilan. Ngayon, humanda kayo, Ryokuzo. Dahil sa laban na to, ipapakita ko sa inyo ang malaking pagkakaiba ng ating kupunan. Yan ang nakangiting sabi ni Hanamichi kay Michael. Huwag ka muna magyabang dyan, Hanamichi. Dahil nauna ka lang namang nakabuelo kumpara sa akin. Pero kung sabay lang sana tayo kanina sa pagbuelo, tinitiyak ko sa'yo na hindi ka makakagawa ng punto sa akin. At isa pa, kapag nagsabayan ulit tayo sa ere, pangako, hindi ka na makakaisa pa sa akin, Hanamichi Sakuragi. Gagawin ko sa'yo ang ginawa ko sa pinsan mo. Yan naman ang nakangiting sabi ni Michael. Habang itong si Ryota naman ay mabilis na nilapitan itong si Hanamichi para purihin ito. Nice lang, Hanamichi. Ang usay mo sa pagkakataon na yun ah. Talaga namang hindi ka nagpatinag sa sumabay sa'yo sa itaas. Yan ang nakangiting sabi ni Ryota. Wala yun, kulot. Masyado lang mahina ang aking nakatapat. Kaya nagawa kong makapuntos. At isa pa, baka henyo ang kausap mo ngayon. Kaya naman, walang imposible sa akin. Yan ang sabi ni Hanamichi. Nang biglang sumigaw ang buong tagahanga ng Shoku. Ayos! Ang ganda naman ang ginawang dunk na may pulang buhok na yon. Pang-highlights ang kanyang ginawang dunk ah. Ang usay mo doon may pulang buhok. Sige na, ishoot mo na ang iyong isang free throw para madagdagan pa ang kalamangan niyo sa kanila. Huwag niyo silang hayaan na makahabol pa sa inyo. Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Shoku. Nang biglang pumito ang referee. One free throw, number 10. Pumwesto ka na dito at gumawa ka na ng isang free throw mo. Yan ang sigaw ng referee na naging dahilan upang maganda na nga itong si Hanamichi para sa kanyang free throw. At nang itinira na ni Hanamichi ang kanyang isang free throw, agad din naman itong pumasok sa kanilang basket. Kaya naman, 3 na agad ang lamang nila sa Ryokuzo. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Ryokuzo ang bola at dinadala na ito ni Kaoru papunta sa kanilang basket. Habang binabantayan ito ng mahigpit ni Ryota. Hindi kita hayaan na makalusot sa depensa ko, Kaoru. Hindi kayo makakagawa ng play sa depensa namin.
Yan ang sabi ni Ryota na talaga namang sobrang higpit ng ginagawang depensa kay Kaoru. Habang itong si Kaoru naman ay patuloy lang sa pag-atake. Nang bigla itong nag-spin moves papunta sa kanan ni Ryota. At nang susundan na sana ito ni Ryota, bigla naman itong nagulat. Dahil na nga sa hindi ito makaalis sa kanyang pwesto. At nang pagtingin nito, nakita niya itong si Hikaru na talaga namang sobrang higpit ng screen sa kanya. Ano binabalak mo, Bansot? Akala mo ba magagawa mo pang makasunod sa kanya? Pues, diyan ka nagkakamali. Dahil malabong madepensahan mo pa itong si Kaoru. Yan ang sabi ni Hikaru na talaga namang sobrang higpit ng ginagawang screen kay Ryota. Ano? Isang screen? Patay na. Hindi ko inaasahan ito Nakakainis. Nagawa ko madali ng lalaking to. Sobrang lakas ng kanyang pangangatawan. Hindi ko na mahabol pa si Kaoru. Yan naman ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili na talaga namang nahihirapan ng makahabol kay Kaoru. Habang itong si Kaoru naman ay tuluyan na nakalusot sa depensa ni Ryota. Nang bigla din naman itong napahinto dahil na nga sa biglang sumulpot si Akagi sa kanyang harapan. Isang screen pala ang plano nyo Pues, kung ganyan ang inyong taktika, hindi yan uubra sa amin. Dahil kung mabilis kumilos yung sentro nyo, pues, mabilis din akong kumilos. Kaya naman, siguradong hindi yan uubra sa amin. Yan ang sabi ni Akagi na talaga namang dinidepensa ng maigpit itong si Kaoru. Nang biglang nag-fake na ipapasa ni Kaoru ang bola papunta kay Michael. Na naging dahilan upang mapasabay itong si Akagi at lumepensa ito papunta sa kinaroroonan ni Michael. Huli ka! Hindi yan makakalusot sa akin. Ngayon, humanda na kayo. Dahil sa amin ulit ang posisyon na ito. Yan ang sabi ni Akagi na talaga namang nag-aantay na ipasa ni Kaoru ang bola kay Michael. Ngunit, laking gulat ni Akagi dahil na nga sa hindi itinuloy ni Kaoru ang pagpasa dito. Ano? Isang fake? Patay! Delikado ako dito. Napakagat niya ako sa fake na pasa niya. Yan ang gulat na sabi ni Akagi sa kanyang sarili. Habang itong si Kaoru naman ay biglang idrinibol ang bola papunta sa kanyang kaliwa. Sabay lusot sa depensa nitong si Akagi. Shouko! Pigilan niyo yung si Kaoru! Huwag niyo nga hayaan na makalapit siya sa ating basket! Bilisan niyo, Shouko! Pigilan niyo ang lalaking yan! Yan ang sigaw ni Ayako na talaga namang napatayo na sa kanyang kinauupuan. Sige, Kaoru! Huwag ka magpapapigil sa kanila! Gumawa ka ng puntos upang mapahiya ang mga yan! Yan naman ang sigawan ng mga manlalaro ng Ryokuzo sa kanilang bench. Habang itong si Kaoru naman ay nakalapit na nga sa kanilang basket. Sabay tumalon nito at takmang gagawa ng isang layup. Ngunit, itong si Ryota naman ay nakahabol na nga kay Kaoru. Kaya naman, agad din na itong tumalon ng mataas at sinabayan itong si Kaoru sa itaas. Huli ka ngayon, Kaoru! Akala mo ba makakagawa ka ng puntos dito? Pues, diyan ka nagkakamali. Kahit na nagawa akong screen na ng kasama mo, hindi pa din yun uubra. Dahil madali ko lang siyang nagawang lusutan. Masyado siyang mabagal para pigilan ako. Yan ang sigaw ni Ryota na talaga namang sinasabayan na itong si Kaoru sa itaas. Nang biglang ngumiti itong si Kaoru. Talaga ba, Bansot? Talaga bang nagawa mo na ako mahuli? Pues, diyan ka nagkakamali. Dahil kayo ang aming nahuli. Ngayon, panoorin niyo ito. Tignan niyo kung paano kami gagawa ng puntos dito. Yan naman ang sabi ni Kaoru. Sabay bato ng bola sa kanilang basket. At tumama ito sa kanilang board. Habang itong si Totsuka naman ay agad na tumalo ng mataas. Sabay kuha sa bolang ipinatama ni Kaoru sa kanilang board. At nang hawak na ni Totsuka ang bola sa ere, hindi niya na ito'y binaba pa. At gumawa na ito ng isang monster slam dunk na agad din namang pumasok sa kanilang basket. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng koponan ng Ryokuzo. Ayos! Ang ganda ng ginawa mo na yan, Kaoru! Napabilib mo na naman kami sa kakaibang plano mo. Nagawa mong linlangin ang bansot na manlalaro ng Shouko. Kahit ang kanilang sentro na napakalaki, nagawa mong lusutan. Ang usay mo talaga, Kaoru. Ibang klase ka talaga magdala ng bola. Pati ikaw, Totsuka. Ang taas mo talagang tumalon. Natakot ang lahat ng manlalaro sa ginawa mong pagtalon. Kaya wala nang nakasabay pa sa'yo. Sige, Ryokuzo. Talunin niyo ang mga manlalaro ng Shouko. Huwag niyo silang pagbibigyan sa laban na to. Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Ryokuzo. Ang husay ng play na ginawa ni Kaoru Dalawang manlalaro ang iniwanan niya nang walang kahirap-hirap. Ibang klase talaga si Kaoru. Kapag nagdala ng bola, talaga namang hindi siya magagawang pigilan. Yan naman ang sabi ng coach ng Ryokuzo. Habang itong si Totsuka naman ay nagawa ng makababa galing sa slam dunk. Sabay sumigaw ito ng sobrang lakas. Ano na mga manlalaro ng Shouko? Bakit hindi niyo ako sinabayan sa itaas? Natatakot ba kayo sa akin? Sa bagay, kahit sino naman matatakot kapag ako ang tumalon. Kahit yung may pulang buhok pa ang sumabay sa akin, tinitiyak ko sa inyo na hindi niyo ako magagawang pigilan. Yan ang sigaw ni Totsuka
na talaga namang nagyayabang ng gusto. Aba, ang yabang din pala ng bakulaw na to ah. Pasalamat ka talaga, hindi ka sinabayan ng kaibigan namin. Dahil kung sinabayan ka niyan, baka pinanghinaan ka na ng loob. Yan naman ang sabi ng mga tropa ng show ko. Habang itong si Hanamichi naman ay namanga sa ginawa ni Totsuka. Ang tindi ng play na yun ah. Hindi ko inaasahan na siya pala ang gagawa ng puntos. Akala ko talaga papasok ang tira ng matangkad na bayatot na yon. Pero hindi pala. Dahil ang totoong plano nila ay gumawa ng isang follow-up dunk. Yan naman ang sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili. At dito na nagtatapos ang Chapter 128 ng International League.